Kaugnay sa naging talumpati ni Pangulong Aquino, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema sa DAP o Disbursement Acceleration Program, makakapanim natin si dating Manila Councilor Greco Belhica, isa sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema kontra DAP. Magandang umaga, Ginoong Belhica. Magandang umaga po, Sir Howie, tsaka sa lahat po na nanonood. Okay, isa ka sa mga napakaraming nakinig kaya Pangulong Aquino kahapon. Anong reaction mo? Well, nakakatakot dahil now the heads of offices or the departments that was created by the Constitution to protect liberty and put order are now going head-on. Dahil yung Pangulo na nagpapatupad ng batas ayaw na sumunod sa interpretasyon ng ahensya na nag-define ng batas. So, saan pa tayo kukuha ng katarungan bilang tao sa mga nangyari kung ang mga tao na initinalaga dyan ayaw magpagpakumbababa, submitting to one another, ayon sa limitasyon ng konstitusyon at kapangyarihan na ibinigay sa kanila. And at this point in time where the court has already studied lahat ng mga arguments na inihain ng mga petitioners at ng mga respondents at napagdesisyonan na malinaw, unanimous 14-0, sir, dahil si Justice De Castro signed that. So hindi pala 13-0? Hindi po. Hindi Okay. sabi niya lang no part pero pumirma siya. Okay, pirmado pa rin doon sa decision. Oo, So, unconstitutional. well, regardless, unanimous yung decision. Ngayon na sinabi na po nila na unconstitutional yan, kung imbis na ituwid yung dapat gawin, itama, magpaumanhin na, sorry, nung ginawa namin, hindi naman yan unconstitutional, pero ngayon na sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yan, iimbestigahan natin ang lahat ng mga disbursements dyan at pananagutin natin kung sino ang mga gumastos ng illegal at yung mga legal na sinabi naman ng Korte Suprema na hindi na natin maaalis dahil ginamit naman tama, hayaan na natin. Pero kailangan merong managot at kailangan merong ayusin. Other than that, walang katarungan na maaasahan ng tao. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Tayo na naman. So, well, sinabi ni Pangulo kahapon, parang yung desisyon ay parang kinasuhan sila ng illegal parking sa gitna ng isang emergency, no? Kailangan kang kung ba gina-justify niya yung I guess ang tingin nila maliit na violation kung meron man para sa mas malaking pakinabang ng taong bayan. Naniniwala ka ba doon? I mean, sinabi na kung ano yung mga naging benepisyo nito na lumaki yung ating ekonomiya daw at napunta sa mga iba't ibang importanteng proyekto? Well, two things. With due respect to our President, the issue is not about illegal parking. The issue is, huwag mong gagalawin yung perang yan dahil hindi sa'yo yan. Dahil pag kinuha mo yung perang yan, maraming maargabyado. Pera ng Kongreso yan, sa'yo yan. Kunyari, sa'yo, kinuha ko, bawal yun. Hindi no parking. Pangalawa po, yun nga pinakamalaking problema rito, Howie, kasi ang pera hawak na naman ng gobyerno, ang tao wala na naman eh. Tapos mga pinagmamalaki po nila na mga benepisyo na naibigay, that has to be put in the proper forum. Because now, it's your word against my word. Sasabihin niya, ito ang ginawa namin. Sasabihin natin, wala naman kami nakita. Kaya kailangan ilabas ang ebidensya at hindi pa pwede sa media, kailangan sa korte. At hindi rin pinaliwanag yung DAP, yung portion ng DAP na binigay sa mga politiko, Kongreso, sa mga senador, lalo na. There's no good faith there. There's no good faith there dahil yung Kongreso at Senado na nag-appropriate ng batas at sila na nag-i-implement ng batas, alam na walang DAP. And it doesn't take a lawyer to know na hindi nga nila alam kung ano yung pangalan ng pondong yun eh. It doesn't take a lawyer to know na hindi pwede magbibigay executive at legislative ng pera na wala sa GAA. So there's no good faith there. Plus, yung sinasabi po nila kanina na para raw hinatulan na ng Korte Suprema na sila ay guilty, dapat daw may presumed innocence, ibinigay po lahat ng presumption na yan during the oral arguments. So balit ngayon, iba na ang usapan. Sinabi na ng Korte Suprema na illegal ang pagkakagastos ng pera, illegal use of public funds, which is a criminal liability. Therefore, itama na natin ang sistema, panagutin ng taong. Alam mo, naawa ko kay Presidente. Why is he being made to take the bullet for his people? When pwede namang may managot, pwede namang iayos. Why do you have to confront and try to break
the very systems that protect liberty in this country. Well, in the end, decision niya yun. In the end, yeah, hindi Oo. siya ang arkitekto, pero siya ang responsible. At saka nag-offer na mag-resign si Budget Secretary Abad at hindi niya tinanggap. Actually, kung tinanggap niya yun, much of this would quiet down, no? Kasi, kumbaga, nagkaroon na ng sacrificial lamb. Well, dapat lahat. Ang sabi ng Pati Pangulo. dapat, You would alam mo, be in favor of impeachment. No, I don't want impeachment. I want the president to finish his term. I want the president to be able to fix this mess. And ayoko nang... Pero ito ang problema natin, sir. Sinong mag-iimbestiga kung yung prosecutor perpetrator? Tumanggap ang Congress, tumanggap ang COA, binigyan ng COMELEC, nagbigay executive, nagdesisyon ng korte, ayon sa laban sa kanilang ginawa, sino mag-iimbestiga? So anong kailangan natin? Kailangan natin pagbigyan ng pagkakataon ng masusing investigasyon sa pagpapababa ng mga tao na na-involve para magkaroon ng linaw. Kasi paano mo ilalapit sa Senado? Nagpatawag ng Senado ng pagkapaliwanag ni Secretary Abad. Tumanggap sila 99 million, 100 million, 50 million. Paano sila mag-i-investigate na mapapagkatiwalaan natin na walang bias? So it has to be different people. Yan ang issue na kailangang sagutin. Hindi yung mali yung sinabi ng Korte Suprema. But you would think that the Supreme Court would be more detached than Congress in this kasi Of course. Hindi sila nabigyan ng DAT, no? And sila ang ginamitan para kontrolin, para impeach si Chief Justice Corona. Itong argumento naman ng Malacanang na hindi kinonsider daw ng Korte Suprema yung isang provision sa administrative code that empowers the president to do what he did. Yung tinatawag na cross-border transfer ng funds, yung pagkuha ng savings para ibigay doon sa mga underfunded or unfunded na mga proyekto. At nakikita ngayon ng mga manonood, no, itong yung wording nga ng provision na to, itong Book 6, Chapter 5, Section 39, any savings in the regular appropriations authorized in the General Appropriations Act, no, yung budget, ay with the approval of the President, can be used to cover a deficit in any other item of the regular appropriations. So, ang sinasabi nila, ay kaya nagkamali yung Supreme Court dahil hindi kinonsider ito doon sa kanilang basehan para sa desisyon. Number one, ang pinagbabasehan ng Supreme Court sa Ligang Batas, Constitution, hindi Administrative Court. Kung gusto nila apelayan, kaya karapatan nila yan. Pero siguro, apelin nila sa Administrative Court kung meron nun. Pero sa Supreme Court, sa Ligang Batas. Pangalawa, that provision of the Administrative Court during the President Cory Aquino administration was lifted from the former Administrative Code that was declared unconstitutional in 1973 by the Supreme Court. So, hindi ubra. Pangatlo, hindi talaga pwede. Nagagamit ka ng pondo ng bayan na hindi dadaan sa General Appropriations Act. Doesn't have to be a lawyer to know that. So, yung cross-border, definitely, hindi uubra. Pangalawa, yung savings sa sinasabi nila, hindi savings yun dinefine ng Korte Suprema. So, there's nowhere to go. But to really admit to your fault and face up to your pagkukulang, tapos itama ang sistema and hold people liable and bring back or return the money that was illegally used. Okay, so ano yung political endgame dito, Greco? Kasi yun na nga, Supreme Court is where the legal buck stops, no? Pero kahit nagdesisyon na sila, mukhang hindi pa rin na tinatanggap ng Pangulo o ng Executive Branch. Where is this going? Where is this going? Ang katotohanan, sa the rate that they're working on this, gulo to. Gulo? Gulo to. Anong klaseng gulo? Kanina tatakbo ang tao kung yung mga tatakbuhan nila ayaw kumilos. Di tayo-tayo na lang. Sa realidad, kung ganitong pagpapatuloy nila. Subalit, sa aking panalangin, at saka sa aking paghimok sa taong bayan, magtiwala tayo sa sistema. Ngayon, at ang ating mga leaders, ating alalahanin na merong darating ang panahon, huhusgahan tayo at haharap tayo sa Diyos. Sasabihin sa atin at ikikentahin kung naging tapat tayo sa ating ginawa. Walang makakatakas doon. Ikaw nasa pwesto ngayon for 2,000 days, presidente ka, namumuno kayo,
After that, ikaw naman ang haharap sa paglilitis. So itama natin para sa mga kabataan sa mas magandang At bukas. nakiusap na yung CBCP na respetuhin yung desisyon ng Supreme Court. So Tama po. mukhang Presidente ka lang, di ka naman under pressure ngayon ng Pangulo. hindi ka naman judiciary eh. Hindi mag-judiciary kayo kung gusto mag-interpret ng batas. Pero presidente ka, mag-implement ka ng batas. Yun ang limitasyon natin. Kaya nga natin inayawan ng martial law dahil siya na lahat eh. Binabalik ngayon sa dating sistema na ikaw na appropriator, ikaw pa executive, ikaw din mag-i-interpret. And the very constitution that was placed to destroy the system was the very constitution the son revived that the mother destroyed and the father died for. What an irony of history. Okay, well, ang sinabi nga ni Secretary Coloma kanina na umpisa pa lang to ng kanilang pagpapaliwanag sa iba't ibang issue, kasama na yung hindi niya nabanggit masyado kahapon, yung ibinigay sa Kongreso na portion ng DAP. Na doon nga, unang pumutok itong issue ng DAP, di ba? Dahil nabigyan nga yung mga senador sa gitna at pagkatapos ng conviction kay dating Chief Justice Corona. So, aabangan pa natin yung mga susunod na kabanata. Maraming salamat. Dating Manila Councilor Greco Belhica, isa sa mga nagpetisyon sa Korte Suprema kontra DAP. Okay, so thank you. Thank you, sir.